Hi everyone! Welcome back to my channel, and for today's video ay pag-uusapan natin if ano ba yung naging apekto ng COVID-19 sa real estate, no? Kung ano yung napakalaking pagbabago sa merkado ng real estate simula nung nagkaroon ng COVID-19. So, narito yung mga ilang pangunahing epekto. Number one is pag-demand or pagtaas ng demand para sa residential properties. So maraming tao yung mga naghanap ng mas malalaking bahay sa mga suburban areas or rural na lugar, no? Dahil sa pagtaas ng remote work at pangangailangan pa ng mas maraming espasyo. So, yung nangyari is that 'di ba simula nag-COVID-19, napakarami ng mga nagkaroon ng work from home, mga ganyang work sa computer, sa laptop lang, basta may internet ka, you could work conveniently at your home. So, yun, marami yung mga naghanap ng mga houses sa mga suburban areas. Number two is yung pagbabago sa commercial na real estate or yung mga commercial na lots, no? So, yung mga demand para sa office spaces ay bumaba. Kaya't maraming negosyo yung mga nag-adapt ng hybrid or remote working arrangements na nagdulot ng surplus sa mga office spaces, no? So, number three is yung pagtaas ng presyo ng mga bahay. So, sa gitna ng mababang interest rates at limited supply, tumaas yung presyo ng mga residential property sa maraming lugar nung simula nagkaroon ng COVID-19. So, number 4 is pag-shift sa digital transaction. So, yung paggamit ng mga virtual tours, online property listings ay tumaas na napapadali rin sa mga proseso ng pagbili at pagbebenta ng mga ari-arian, no? Kasi before, 'di ba, nagkaroon nga ng COVID, so maraming mga tao is naging digital na. Mostly, actually kahit sa pagbabayad din, naging mga digital dahil 'di ba dati piniiwasan yung mga physical contact, which is matagal din yun, no? Matagal din nangyari. So, isa yun sa mga nakaapekto. Number 5 is yung pagtuon sa well-being at kalusugan. So, marami yung mga mamimili, yung nagsimula na rin bigyan din yung kanilang kalusugan at kaginhawaan sa pagpili ng bahay, tulad ng pagkakaroon ng outdoor spaces at access sa natural light. Mga trend na to ay nagmumungkahi ng isang patuloy na pagbabago sa landscape ng real estate, no? So maaari pa tong magbago, no? Tuloy-tuloy sa future, no? Dahil ito na yung the new normal. Although ngayon nag-back to normal na, 'di ba? Pero yung effect ng COVID-19 sa real estate is malaki po, no? And I hope to see you on the next